Mayang buntag, good morning Mindanao, Philippines. Good morning Saudi Arabia, Australia, Amerika, Italia, Indonesia, ug sa lain pa nga nasod sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po sa ating lahat. Kaibigan, kapatid, maraming salamat sa ating amang Diyos sapagkat isang linggo na naman nandito tayo ngayon sa bahay-sambahan upang makinig sa kanyang mga salita. Ang ating paksa ngayon na ating pag-aaralan ay ito ganito. Tungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Marami kasi ang nagsasabi na ang ating Panginoong Hesukristo, siya daw ay tunay na Diyos. Ilang linggo at ilang buwan at ilang taon na ako nagsasabi sa inyo na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na tao at hindi Diyos. Ngayon, kayong mga gumagamit pa hanggang ngayon ng Biblia, alam ko na maraming mga religion na hanggang ngayon gumagamit pa sila ng Biblia. Ngayon, tingnan ninyo kung hindi ba totoo itong mga sinasabi ko sa inyo. Kung kayo may mga Biblia dyan, sa Buhat 2:22, si Kristo ay tao at hindi Diyos. Anong talata yon? Buhat 2:22. Ano ang kalagayan daw ni Kristo? Siya ay tao at hindi Diyos. Bakit pinipilit nila na tawagin na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo? Kasi wala silang nakita. Ang kanilang lang nakita ang ating Panginoong Hesukristo at yung mga ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang totoo. Ngayon, alam na ninyo, kayong na iba't ibang mga relihiyon na ang Biblia ay matagal na pinag-aaralan, iniistadihan ng mga Bible scholar para makalikom sila ng malaking pera. At alam din nila, nakita na yan ninyo. Yung Daniel 12:4 na ang sabi ng ating amang Diyos kay Daniel, Daniel, padlakan na yung Biblia at hindi na ipagamit hanggang pagdating ng araw ng katapusan ng sanglibutan. Yun ang totoo. At ano pa ang katunayan na si Kristo ay tao? Bilang tao at nagalit ang mga karamihan ng mga tao sa kanya, sa kanyang mga ginagawa, ito, tingnan ninyo, basahin ninyo ang talatang ito. Unang Juan 8:40, si Kristo ay tao, balak na siya ay patayin. Biro mo? Tao ang Panginoong Hesukristo. Bilang tao, may balak na siya ay patayin. Sino ang pumatay? Kayo ang pumatay. Kayong mga Katoliko. Kayong mga nagsisamba ng mga Diyos-Diyosan. Kayo ang pumatay sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan mo, bilang siya'y tao, may balak
na siya ay patayin? Ngayon, ipalagay natin nga tao, Diyos, no? Ipalagay lang natin, ha? For example lang, ipalagay natin na siya ay Diyos. May isang Diyos ba nga patayin? Walang Diyos na patayin. Sapagkat ang Diyos ay hindi makita. Ngayon, ito pa. Sa Mateo 1:18 hanggang 20. Basahin niyo. Kayong lahat na gumagamit pa ng Biblia hanggang ngayon. Si Kristo ay tao ipinanganak. Maliwanag na maliwanag sa talata na yan. Anong sabi? Sa Mateo 1:18 hanggang 20. Si Kristo ay tao ipinanganak. May Diyos kaya na ipinanganak? Walang Diyos na ipinanganak. Mayroon pang mga talata sa Bible na kayong lahat na naggamit hanggang ngayon ng Biblia. Mayroon pa. Nasa Ezekiel 28:9, si Kristo ay tao at hindi Diyos. Yung talata na yan, katunayan iyan na si Kristo ay tao at hindi Diyos. Yun ang mali ng ibang mga religion. Iyon ang mali na ginagawa ni Kibuloy. Sapagkat ang sabi ni Kibuloy, ang Panginoong Hesukristo daw ay Diyos at siya ang anak sa Diyos. Ang ibig sabihin nun, siya ang Panginoong Hesukristo. Yun ang mali. Kasinungalingan yan. Ngayon, ano ang kalagayan ng ating Amang Diyos? Ano ang kanyang kalagayan? Tandaan mo, si Kristo ay tao, siya hindi Diyos. Ano ang kalagayan ng ating Amang Diyos? Nasa Usias 11:9. Ang Diyos ay hindi makita, espiritu ang kanyang kalagayan, tulad ng hangin. Nako, makapanindig balahibo ang lahat nagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Kaibigan, kapatid, gumising ka. Kapag nabasa mo na itong mga talata na ito ay matagal ko nang nabasa ito. Matagal na, ilang taon na. Nung ako pa ay nag-Bible ministry. Anong talata yon? Ang kalagayan ng Amang Diyos nasa Usias 11:9. Nasa Usias 11:9. Itong mga talata na ito ay nakasulat sa Old Testament. Lahat ito. Hindi tulad ngayon na ang mga Bible ay binago na nila. Sino nagbago? Mga Bible scholar. Sila ang nagbago. Binago nila. Yun ang totoo. Ito pa.
Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Hindi makita, gaya ng hangin. Bakit pipilitan mo? Bakit gusto mo na gawin Diyos ang ating Panginoong Hesukristo? Para makapangwarta kayo. Yun ang totoo. Para makapangwarta kayo. Mga kasinungalingan yung mga ginagawa ninyo. Tandaan ninyo, ano ang kalagayan ng ating Amang Diyos? Nasa Juan 4:24, Espiritu ang kanyang kalagayan. Hindi makita tulad ng hangin. Ano pa? Salmo 90 at sa kanyang 2. Ang Diyos ay walang kapantay, walang pag-umpisa, at walang pahanggang, at hindi siya makikita at walang kahit anong anlong man lang. Maliwanag na maliwanag. Ano ang kalagayan ng ating Amang Diyos? Espiritu ang kanyang kalagayan. Hindi siya makita gaya ng hangin. Ngayon, ano pa? Ito, kayong lahat na may mga ribulto, may mga imahe. Ito ay sampal sa inyong mga pagmumuka. Nakasulat sa Buhat 17 at ang talata niya ay 29. Ang Diyos ay hindi ipakatulad ng bato, ginto man, salapi man, o mga ribulto man. Kayong lahat na gumagamit pa ngayon ng mga ribulto, mga imahe na yan, maskin alam na ninyo at nakita na ninyo may mga paring nagsusunog ng mga imahe, matigas pa rin ang ulo ninyo. Pagdating ng araw ng paghuhukom, kayong lahat ay lilipulin at lilipulin kayo ng ating Amang Diyos. Susunugin kayo tulad sa nangyari dyan sa Los Angeles, California. Biro mo, may mga kamag-anak sila bumalik doon sa California. Gusto kasi sila magtayo uli ng bahay nila. Ngayon, nahihilo sila sa alikabok. Hindi sila makahinga sapagkat ayaw ng Diyos balikan pagtayo ng mga bahay nila ang Los Angeles, California. Tandaan mo, kaibigan, kapatid, kayong lahat na gumagawa ng mga kasinungalingan, kayong lahat na gumagawa ng mga kasalanan, lilipulin at lilipulin kayo, susunugin at susunugin kayo. Di ba nagsabi na ako sa inyo nung una pa, na pagkatapos sa nangyari sa Los Angeles, California, may isa pang bansa na susunugin? Yun ang Hong Kong. Nangyari sa Hong Kong, gaya ng Los Angeles, California. Di ba nagsabi na ako sa inyo nung una pa na may isa pang bansa na susunugin? Mayroon din ang Guangzhou City. Sinunog sila. Kaibigan, kapatid,
itong daigdig na ito. Dito, susunugin sa Diyos ang lahat ng taong gumagawa ng mga kasinungalingan, mga kasalanan. Tandaan ninyo, sa taon na ito, maraming mga kalamidad, maraming mga trahedya. Yung malaking bulkan dyan na nasa Visayas, aktibo siya ngayon. Lumindol sila. Nakaabot pa sa Surigao ang pagyanig ng lindol. Nakaabot pa ng Cagayan de Oro City. At nakaabot doon sa Luzon. Tandaan mo, kaibigan, kapatid, kapag mayroong malakas na lindol, delikado magkaroon ng tsunami. At pagputok ng mga bulkan, biro mo doon sa, babalikan natin yung nangyari doon sa Los Angeles, California. Saan ka makita ng kidlat? Di ba karamihan sa kidlat makita natin mula sa kalangitan, mula sa kaulapan, papuntang papababa, papunta sa lupa. Pero iba ang nangyari sa Los Angeles, California, ganun din sa Hong Kong, ganun din sa China. Ang kidlat mula sa lupa, paitas. Ano po ba ang ibig sabihin? Dapat ka lang magbagong buhay ka na, magmilay-milay ka na. Naku po, yun ang ibig sabihin para makapunta ka doon sa langit. Yun ang ibig sabihin ng kidlat na yan. Isang kidlat mula sa lupa, papunta sa langit. May 4 na kidlat. Pero mula sa lupa, isa lang ha. May 4 na kidlat, papunta sa langit. Kaibigan ng kapatid, ang ibig sabihin sa isang kidlat mula sa lupa, papunta sa itaas, yung 4 na kidlat, yun ang utos ng ating Amang Diyos na isiwalat ko ang lahat ng mga iba't ibang relihiyon na gumagawa ng mga kasalanan. Galit na galit ang ating Amang Diyos sa mga tao na nagsisamba sa mga rebulto. Galit na galit ang ating Amang Diyos sa mga tao na hanggang ngayon gumamit pa ng Biblia. Mayroong nagtanong, saan daw ko na kinuha ang mga talata na ito? Di ba sa Bible? Ang tanong nila, nagbasa siguro ako ng Biblia? Ito ang tanong nila. Sinagot ko lang kasi itong mga talata na ito, matagal ko na po itong nababasa nung una pa. Sinagot ko lang. Kasi ang material ni Senyor San Miguel ay nagsasabi na ang Panginoong Hesukristo at ang Amang Diyos ay iisa lang. Ngayon ito, ipapaliwanag ko ito sa inyo. Anong talata sa Biblia mababasa mo ang nakasulat sa sinasabi nila? Yun kasi sabi nila. Nakasulat po yan sa Tito 2:13. Ano ang tanong? May isa kasing apostol na si apostol sa ating Panginoong Hesukristo. Yun si Jacobo. May isa pa. Yun si Pedro.
Ang sabi nila, Panginoon, Panginoon, ano ang palatandaan sa iyong pagparito, sa iyong pagbabalik? Ano ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo? Matagal na tayo nagkakasama, hindi pa ninyo ako nakikilala? Na ang Amang Diyos at ako ay iisa lamang kami. O yun, ngayon. Tandaan mo ito kaibigan ha, may tinatawag na at ako. At ikaw. Kung sa English, Mr. and Mrs. Ang ibig ba pong sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, siya ba ay Diyos na? Hindi. Ang ibig sabihin sa mga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung ano ang inyong nakita, iyon ang ibinigay sa akin ng aking Ama. Sapagkat ako at ang ating Ama ay iisa lamang kami. Saan sila nagkaiisa? Nagkaiisa sila sa pag-alaga ng mga tupa. Ano ba po yung mga tupa na yan? O sa Bisaya, mga alagad, mga katawhan, mga pinili. Yun ang ibig sabihin ng mga tupa. Kasi yung salita, yung pagbigkas na salita na yan, ay hindi yun, ano yun, singular o plural? Di ba? Di ba dalawa sila? Hindi siya nag-iisa. Iyon ang ibig sabihin sa mga sinasabi. Diyan si Kibuloy nagkakamali. Sapagkat siya daw ang Panginoong Hesukristo. Anong nagsabi? Tingnan niyo siya. Di ba nasa kulungan? Parang makalabas siya sa kulungan, tatakbo siya bilang senador. Kaibigan, kapatid, mali ang mga paniwala na yan, karamihan sa yung mga Catholic faith defender. Yun ang sinasagot nila. Tingnan mo, Diyos si Kristo. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama at ako ay iisa lamang kami. Hindi ba ninyo alam? Ang lahat ng mga talatang nakasulat sa banal na aklat ay hindi maunawaan ng isang ordinaryong tao. Naunawaan ba yung nila? Hindi sila makaunawaan yan. Kundi, direct to point ang pag-unawa nila. Ayun nga. Yun pala. Tandaan mo, anong talata yun? Tito 2:13. Ipabalik-balik ko to sa inyo kasi ito kasi ang mission ko para maintindihan ninyo kung ano ang kalagayan ng ating Amang Diyos at ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang sabi nila, hindi pa raw bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat noong binago na nila yung Biblia, may nakasulat dyan na wawakasan daw ang mundong ito at yun may mga palatandaan at makikita natin sa mundo ng social media na ang lahat daw ng mga palatandaan
ay nagawa na, nandyan na, yan daw ay malapit na bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, kapatid, hindi ninyo alam. Ako lang ang nagtuturo nito para matupad na susunogin ang mga Biblia, susunogin ang mga ribulto, ay papasok ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo sa isang tao. Yung tao na yan ay may kapangyarihan. Siya po ay nanggagamot, gumagawa at tumutulong sa mga taong mga malulubhang may mga karamdaman. At pagdating ng 33 na edad niya, lalabas ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po na ganyan ang mga pangyayari? Yung pagsunog sa mga Bible, tuto pa rin at tuto pa rin talaga yan. Yung pagsunog ng mga ribulto, tuto pa rin at tuto pa rin yan. Ngayon, lagi niyong tatandaan, gagamit siya ng mga lalaki, ng mga tao. Ang karamihan ng gagamot, 20 anyos, 20, mula sa mga bata pa sila, nanggagamot na sila. Gumawa sila ng mga kabutihan sa kanilang kapwa-tao. Kapag mag-edad na siya ng 33, aalis sa kanya ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. At iyong manggagamot na yan, hindi na siya makapanggamot, wala na siyang kapangyarihan sa panggagamot, kundi ang papasok sa kanya, yung mga sa diablo na. Ang gagawin niya, hala, sige, barang doon, barang dito, barang doon, barang dito. Yun ang ginawa niya. Alam na natin kung sino yan dito sa Kabadbaran. Alam na natin kung sino siya. Kaibigan, kapatid, tumigil ka na sa pagbabasa ng Biblia. Kasi ang Bible ay sinunog na. Ang Bible matagal na hindi ipagamit. Nung una pa, ilang siglo na yun. Kasi nakita na ng ating Amang Diyos kung ano ang kadatnan sa mga tao. Ginagamit nila ang Bible para makapagpangwarta sila. Kung hindi sila magbasa ng Biblia, walang 10%. Magbasa sila ng Biblia. Yung nakasulat diyan sa Malakias 3:10. Ano ang nakasulat diyan? Dalhin ninyo ang 10% doon sa bahay-sambahan para may makain sila doon. Di ba klaro? Para makabili sila ng kanilang mga pagkain, ginamit nila ang Bible. At alam na natin yung, di ba, dyan sa terminal, sa mga bus, nagsasakay sila ng mga bus. Oh, may isa pang nangangaral doon sa Amerika, basa siya ng Bible. Yung may isang pasahero doon na may kausap sa kanyang cellphone, may tinatawagan. Dahil sa kanyang kabungangahan, sinampal siya yung taong may tinawagan sa kanyang cellphone. Nabingi daw siya. Hindi daw niya maklaro yung
nagtawag sa kanya, sinampal siya. Pero ano ang sabi ng pastor? Ang sabi daw ng Panginoong Hesukristo, sinampal mo ang kaliwang pisngi niya, ipasampal rin ang kanang pisngi niya at binigilan ng mga tao doon sa bus. Kaibigan, kapatid, kapag hindi nila gawin yon, wala silang makukuha na pira. Dito sa Holy Quadro G, wala tayong 10%. Kung di tayo ay nagtuturo sa tamang daan, sa tamang landas, para diyan ka lumakad. Ang sabi nila, gumamit daw ang Panginoong Hesukristo ng Bible. Noong siya'y nabubuhay pa, sa kanyang mga pagsamba daw, sa kanyang mga pagtuturo, gumamit daw siya ng Bible. Anong talata sa Biblia? Sige nga, basahin mo. 62 kalibro yan. Yung nakasulat, yung ginawang isa. 62 kalibro yan. Wala kang mabasa kung anong talata na ang Panginoong Hesukristo ay gumamit ng Biblia. Baka sa kanila lang. Baka inyo lang. Iyon ang totoo. Kaibigan, kapatid, huwag kayong magsawa. Sapagkat ang sabi sa akin, ipabalik-balik daw ang sitwasyon, ang kalagayan ng Panginoong Hesukristo at ang kalagayan ng ating Amang